Magandang hapon, ako po si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rumaratsyadang balita dito sa Frontline Express. Kumpirmadong patay ang tripulanting Pinoy na unang naiulat na nawawala sa pag-atake ng Houthi rebels sa isang cargo ship sa Red Sea noong nakaraang linggo. Kinumpirma yan ni Migrant Workers Secretary Hans Kakdak. Pero ang paunang impormasyon tungkol dito ay inanunsyo ng White House ng Amerika. Nasa engine room daw ng barkong MV Tutor ang Pilipinong nasawi nang pasabugan ito ng missile ng mga rebelde. Kinundina ito ng White House. The Houthis killed an innocent crew member from the Philippines and critically wounded a Sri Lankan sailor who were guilty of no crimes, who were simply doing their jobs as professional mariners. This is pure terrorism. There's simply no other word for it. Kahapon nakauwi na sa bansa ang 21 tripulanteng Pilipinong nakaligtas sa pag-atake. Nitong Marso, 2 marinong Pinoy ang napatay sa isa ring missile attack ng Houthi. Ang sunod-sunod na pag-atake ng grupo ay sinasabing pagpapakita nila ng pakikiisa sa mga Palestino sa gitna ng gera nito laban sa Israel. Sa ibang balita, iginiit ni suspended Mayor Alice Go na walang basihan ang iba't ibang paratang na pinupukol sa kanya sa gitna ng issue ng POGO operations sa Bamban, Tarlac. Kasunod niyan ay may panawagan naman ang kampo ng alkalde. Para sa detalye na sa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Maricel, ano ba ang sinabi ng mga abogado nitong si Mayor Go? Ruth, nananawagan si suspended Bamban Mayor Alice Go na isang patas na investigasyon. Ito ang binigyang diin niya sa sulat na ipinadala niya sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa pamamagitan ng kanyang mga abogado. Pero tumanggi ang kanyang mga abogado, partikular si Attorney Lorelie Santos, na sagutin kung tingin nila ay hindi patas ang trato sa kanila sa investigasyon. Ang siniguro lang niya, nakahanda ang kanyang kliyente na makipagtulungan para lumabas ang katotohanan. Base sa sulat ni Guo, walang basehan ang mga paratang sa kanya ukol sa money laundering, human trafficking, kidnapping at mga krimen na may kinalaman sa illegal na pogo. Hindi raw itinayo ang Baofu Land Development Incorporated para suportahan ang Pogo Hub. May legal na dokumento raw ito at dumaan sa tamang proseso. Pero inilipat na rin daw niya ang interes niya rito sa pamamagitan ng isang deed of assignment bago pa siya naging mayor noong 2022. Bukod dito, wala rin daw siyang kinontrol o tinakot na sino man para sa sarili niyang interes. Hindi rin daw siya tumakbo bilang mayor para protektahan ang anumang negosyo. Siniguro niya na tapat ang kanyang hangarin dito. Matatandaan na sa darating na Biyernes nakatakdang isampa ng PAOK ang mga non-bailable criminal cases laban kay Go. Ruth? Maricel, binanggit mo kasi yung mga abogado yung nagpunta dyan. May impormasyon ba kung nasaan si suspended Mayor Go? Ruth, masyadong matipid yung mga detalye na binigay ng kanyang mga abogado. Kanina nga hinabol pa natin sila para lang tanungin kung bakit sila humihiling ng fair investigation. What does it mean? Pero umiwas agad itong kanyang mga abogado. Wala rin kasi kanina si Attorney Stephen David na siyang lead counsel nitong si Mayor Guo. Ang kasama lamang niya ay sina Attorney Yvette at si Attorney Lorelie Santos. Bago pa nga sila dumating dito sa tanggapan ng PAOK, ang initial na pasabi sa mga kapatid natin sa media, hindi sila pwedeng magsalita dahil hindi sila yung authorized spokesperson ni Mayor Guo. So very, very brief yung kanyang ibinigay na panayam sa atin. Ruth. Maraming salamat, Maricel Halili. Matapos madiskubre ang malakihang iligal na operasyon umano ng POGO sa Porac, Pampanga, nagkasundo ang mga alkalde sa probinsya na tuluyan ng ipagbawal ang operasyon ng mga ito sa buong probinsya. Sa panayam nga ng News 5 kay Pampanga Vice Governor Lilia Pineda, sinabi niyang inihahanda na ang resolusyon ng sangguniang panlalawigan para rito. Karaniwan raw kasing legal na negosyo ang pronta ng mga POGO pero nasasangkot pala sa iba't ibang krimen. Ang application nila, BPO or pinalitan na yata ng pangalan, hindi na POGO. Hindi naman yun talaga yung ginagawa nila eh. Meron ng human trafficking, meron ng scam, meron ng torture. Siyempre nakakatakot na yun na baka lumaganap. Samantala, nagsimula na rin ang house-to-house na pag-iinspeksyon ng mga lokal na opisyal para matukoy naman ang mga sinasabing maliliit na scam hub sa Pampanga na siya naman raw pinapatakbo ng mga Pilipino. Base po yan sa impormasyon mula sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Pinaimbestiga na sa Kamara ang iba't ibang paraan ng mga dayuhan para makapasok at manatili sa bansa na
ng matagal na panahon. Kanina inihain sa House of Representatives ang Resolution 1771. Layo nitong busisiin ang pagbibigay ng special resident visas at maging ang delayed registration ng birth certificate sa bansa na posible umanong naaabuso ng mga Chinese para dumagsa at manatili sa Pilipinas na labas sa requirements ng Bureau of Immigration. Kaugnay pa rin ito ng sunod-sunod na raid sa mga pogo kung saan napag-alaman na pugad ito ng mga iligal na gawain at karaniwan ng mga Chinese ang sangkot dito. Pinaiimbestigahan naman ni Senator Robin Padilla ang aniyay labis na puwersang ginamit ng mga pulis sa paghahain ng arrest warrant laban kay Pastor Apollo Kibuloy sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao noong June 10. Naghain siya ng resolusyon para alamin kung may mga nalabag na patakaran ng Philippine National Police at matiyak na wala namang nalabag na karapatang pantao. Higit 100 pulis ang sumubok na arestuin si Kibuloy na wanted dahil sa mga kasong sexual abuse, child abuse at human trafficking. Una nang sinabi ng PNP na naaayon sa batas ang kanilang ginawa at nagpatupad sila ng maximum tolerance. Marami pang aabangang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Iginit ng National Security Council o NSC na ang China at hindi ang Pilipinas ang nagsagawa ng mapaganib o dangerous maneuvers, pati raw ramming at towing sa Ayungin Shoal kahapon. Dahil dito, ayon sa NSC, nalagay sa alanganin ang mga sundalong Pilipino at napinsala pa ang ating resupply vessel. Sa kabila raw ng iligal at agresibong aksyon ng China, nagpakita ng pagtitimpi at professionalism ang mga tauhan ng barko ng Pilipinas. Sabi rin ni Defense Secretary Guibo Chodoro, ang ganitong mga aksyon ng China ang balakid sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Una nang sinabi ng Chinese Coast Guard, ang resupply boat ng Pilipinas ang lumapit at binaliwala umano ang kanilang warning. Sa ibang balita, isang lalaking nagpanggap na humihingi ng tulong sa isang establishmento sa Makati, pagnanakaw pala ang tunay na pakay. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Pasado 11:00 ng umaga nitong Sabado nang makunan sa CCTV ang lalaking ito na naglalakad sa Makati City. Kasabay niyang dumating sa lugar ang isa pang lalaking sakay ng motor na kulay asul. Pumasok ang lalaki sa isang establishmento, saka dumiretso sa counter. Nagpakita siya roon ng 2 solicitation papers, pero iba pala ang tunay na pakay ng lalaki roon. Gamit ang papel, tinakpan ng kawatan ang cellphone ng empleyado na nakalapag noon sa counter. Dahan-dahan niyang itong inipit gamit ang daliri sa katinangay. Nahulog pa nga ang ilang display sa counter kaya nagmamadaling umalis ang lalaki. Nang mapansing nawawala ang cellphone, dali-daling lumabas ang 2 staff at hinabol ang lalaki. Pero bigo silang maabutan ito. Nakaabang na kasi ang motor sa labas ng gusali, nakasabwat pala ng sospek. Kwento ng biktima, inilapag ng kanyang katrabaho ang phone sa counter dahil ipinasuyo niya itong kunin sa bag. Bukod sa cellphone, nawalan din daw ng 29,000 pesos na ipon ng biktima. After 2 hours, napalitan na agad yung password ng Gmail ko. Then nagkaroon ng transaction sa bank account ko na nakapag-transfer ng pera. Sinamahan naman ng mga pulis ang biktima sa isang bentahan ng cellphone dahil dito huling nalocate ang cellphone base sa tracker. Nagre-request po tayo ng CCTV doon sa area na yun kung sino po yung mga nagbenta ng cellphone at kung nahagip po doon yung suspect natin. Hindi na raw umaasa ang biktimang maibabalik pa ang ninakaw na cellphone at pera niya. Mensahe niya sa kumuha, Gugustuhin ko pa rin talagang makulong ka at pagsisihan mo yung mga ginawa mo. patuloy pa ang pagtugis ng mga pulis sa magnanakaw, pati sa kasabwat nitong rider. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Nasungkit ng Boston Celtics ang kanilang record-breaking 18th NBA title. Yan ay matapos silang talunin ng Dallas Mavericks kanina sa Game 5 ng Finals 106-88. Kontrolado ng Celtics ang lahat ng 4 na quarters ng laro na ginanap sa kanilang home court. Nanguna sa koponan si Jason Tatum na mayroong 31 puntos. Dahil sa kanilang panalo, naungusan ng Celtics ang Los Angeles Lakers para sa pinakamaraming kampyonato sa kasaysayan ng NBA. High tide
Teka lang, high energy Pinoy dancer kami. Hataw na hataw kasi ang sayawan ng ilang residente sa Tubigon, Bohol habang nakalublob sa baha. Ang ganda pa ng entrada ng magkakapatid at magkakaibigang ito para sa dance challenge na salamin-salamin ng P-pop girl group na BINI. Ang kanilang dance floor lubog sa tubig dahil sa high tide sa kanilang lugar. Noong una, bigay na bigay pa nga sila. Pero ayun, biglang tumigil yung kanilang music pero hindi po sila natinag at palong-palo na naman sila nang ulitin ang tugtog. Ayon sa video uploader na si Van Kim Mijares, talagang libangan at bonding daw nila ang pagsasayaw. Nasa halos 1 milyon na ang views ng video. Narito naman ang balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. News 5 exclusive, serial killer. Target daw ang ilang miyembro ng LGBT sa Santa Rosa, Laguna. Sa Frontline News Abroad, ekta-ektaryang lupain at gubat sa New Mexico sa Amerika nasusunog. At sa showbiz, Katy Perry may upcoming music, pati na rin si BTS Jimin. Yan ang mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.